kung kailan mo babayaran yung isang male personality na inutangan mo na. Alam ko yan dahil ako naging tulay. Kaya ka pinautang niyan. Nako. Yun ang unahin mong bayaran. Huwag mong tanungin yung tuition ng mga pinag-aaral dito, Sen. Wala kang pakialam doon. Christopher Min, grabe naman kayo makapanat sa akin. Magre-request sana ako eh. Pwede niyo ba akong i-live bukas? Bibigyan kita regalo. Anong regalo ko sa'yo? Box. Nako. Box, Vivi. Bubuksan ko yung box. May i-reveal ako sa yung babae. Dahil ikaw na mahilig magtanong, tanong mo, sino yung babaeng yun na ilalabas ko, ha? Nako. At ikikwento ko sa'yo. Nako, pati ho yung mga utang nitong si Anjo Iliana dito kay Kuya Will, binunyag ho nitong si Christopher Min. Kaya naman, meron nung hamon. Etong si Sir Anjo Iliana dito kay Christopher Min sa video na to. Pero bago yan, isa-like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ito, unahin na ho muna natin ang banat nitong si Christopher Min dito kay Sir Anjo Iliana. Tapos papakinggan ho natin ang sagot niya. Nag-ugat pa rin ho itong alitan na to. Kaugnay doon sa sinasabi nitong si Anjo Iliana. Nakilala niya ang kabit nitong si Tito Soto. Mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, hindi pa rin ho sumasagot itong si Tuta Soto. Dapat kasi sabihin mo kung wala, kung meron. Ang problema, pagka meron, sinabi mo wala, baka magalit yun, di mo na mauwian. Diba? Pagka naman sinabi mong meron, naku, mayayari ka naman doon sa ano mo, dito kay pangalan ng asawa niya. Huwag na natin banggitin kasi hindi naman kasama sa usapan yun. Di ba? Kawawa naman mukhang mabait daw yun, sabi nila Ito naman kasi si Tuta Soto Problema ko dito, mabilis pa sa alas 4, di umano, pinagtanggol nitong si Christopher Min, nitong si Tuta Soto. Pakinggan nun natin. Ito. Tingnan, kayo kung magsabi kung below the belt ang mga banat nitong si Christopher Min sa video niya na to. Kaya sinagot siya nitong si Sir Anjo Iliana. Game. Sana bayaran mo na yon. Bayaran mo na. Niyan, di ka nga nagsasabi kung kailan mo babayaran yung isang male personality na inutangan mo na. Alam ko yan dahil ako naging tulay. Kaya ka pinautang niyan. Yun ang unahin mong bayaran. Huwag mong tanungin yung tuition ng mga pinag-aaral dito, Sen. Wala kang pakialam doon. Nako, matindi ho yung mga banat na yun itong si Christopher Min. Wala ka daw pakialam doon. Sir Anjo, narinig mo ba yung banat na yun itong si Christopher Min? Wala ka daw pakialam doon sa mga marami ba? Kaya pala gustong taasan ang ating buwis. Kasi nga, maraming scholar Di ba? Kailangan ho kasi yan, kailangan masustain ng pamahalaan yung mga batang tinutulungan nila. Pamira talaga, Marami ba? Wala yung mga bata Bata na pinag-aaral. Mga scholar ho ba yan sa School Bukod University? Nako, yari tayo dyan. Tuloy mo na Christy. At saka nakakahiya itong ginagawa mo. Pagkatapos kang tulungan, ito igaganti mo sa mga tao na nagpala sa'yo. Sos Mariosep. Tayo naman may punto naman yun Pero pagka prinsipyo, pagdating sa politika na pinag-uusapan, ibang usapan na yun. Diba? Iba na yung politika, yung politika kasi. Pero kung simpleng bagay lang yan, kunyari, itong si Tuta, meron siyang kaaway na kaibigan din nitong si Anjo Iliana. Doon sa mga ganong klaseng bagay, Anjo, huwag ka na magsalita. Kahit alam mo na tama pa yung kaibigan mo, tahimik ka na lang. Kasi yan si Tuta, tinulungan ka. Pero kung ang binabatikos ng isang individual kaugnay doon sa trabaho nung isang government official, elected government official na may hawak sa ikatlo sa pinakamataas na pwesto sa pamahalaan na Senate President at kinikriticize mo siya doon sa trabaho niya na yun, ibang usapan naman yun. Kung yan pribadong individual at meron siyang away o meron siyang kaalitan na individual, isang tao, dalawang tao, at yung individual na yun, nakaalitan niya, kaibigan mo, at alam mo tama naman yung kaibigan mo, mali itong si Tuta Soto, nang dahil lamang sa utang na loob, manahimik ka na lang, huwag ka na magsalita. Diba?
pwede hong gawing excuse yun. Pero mali pa rin. Alam mo namang mali yung si Tuta. Diba? Pero para wala na lang gulo dahil nga kailangan mong tanawin ng utang na loob yung ginawa niya sa mga nakalipas na panahon. Shut up ka na lang. Pero ito, ibang usapan na ho ito. Pinag-uusapan ho dito, yung ating susunod na henerasyon. Yung pagtimon ng pamunuan ng Senado dyan sa usapin ng mga maanumalyang flood control scandal. Di ba? Yun ho yun eh. Hindi ko sinasabing mali yung sinasabi nitong si Christopher Min dito sa video niya na to. Walang problema. Pero kung ikikriticize mo ang isang individual na kung saan magkasalungat na ang inyong pananaw sa politika at hindi naman ito nakabase doon sa kung anong itinulong niya sa'yo, hindi mo siya binabanatan ng personal, nakabatay lamang doon sa pagtatrabaho niya. At kung pinersonal ka, kasi pinersonal daw itong si Anjo Iliana kasi wala siyang utang na loob. Kaya siya bumira ng kabit segment, di ba? Kaya siya bumira bigla ng kabit segment. Kasi tinanong lang, alam ko itong, correct me if I'm wrong ang punot dulo nito, noong nagtanong itong si Anjo Iliana kung naibigay na ba nitong si Tuta Soto yung kanyang mga sweldo. Kasi sinabi niya dito sa termino niya na to, lahat ng sweldo niya ibibigay niya sa kung kanino mang institution o foundation. Basta hindi daw niya tatanggapin, ipamimigay niya ito. Ngayon parang nagtanong itong si Sir Anjo Iliana kung naibigay na ba yung ipinangako nitong si Tuta. Itong si Tuta, imbis na sagutin, nag-react siya na personal ho siya dito kay Anjo. Kaya sumagot ng personal itong si Anjo. Hindi daw ho siya ang nangunang na personal. Pero ngayon, ceasefire na, pero yung mga alipores nitong si Tuta, tuloy-tuloy pa rin ang pagbira. Mamaya, Ewan ko na lang kung may kakampi sa'yo dyan. Oo, nagulat kasi talaga ang lahat Nagulat talaga sa Oo, oo. Yun ang reaction talaga na nagulat at bakit siya pa sa kanya. Meron pa siyang resibo. Yun daw na mayapang direktor na si Direk Bart De Leon. Umiiyak siya sa akin noon. Dahil inano nyo siya, binakbite nyo siya, pinagsasaksak nyo sa likod para maging mapalitan daw, para mawala bilang direktor, pati raw yung asawa. Ganon daw. Pinagkaisahan daw. Sos Mariosep, nakakaloka, no? Ay, nako, tama ka, Palo Ubalde. Si Willie Revillame, inutangan niya. nako, si Willie Revillame pala, nagkandabistuan na, nagkakabistuan na talaga. Ayan, diretso. O, niho, nagsabi ka ba kay Willie kung kailan mo ba? Kung alam, Ngayon dito ho tayo, siyempre, alam na, sa PH Update, pag tayo nagkain dito, dalawang magkabilang kampo, pinagsasabong ho natin yan. Dito naman ho, kay Sir Anjo Iliana, matindi ho ito mga kababayan. Sir Anjo, ready ka na ba? In 3, 2, 1, go! Yes, good morning. Yes, At, gusto kong bigyan namang pansin. Kumusta po kayo, Maring Ate Christy Fermin? Yes, Christy Fermin. Grabe naman kayo makapanat sa akin. Magre-request sana ako Pwede niyo ba akong i-live bukas? Live tayo bukas, Christy Fermin? Total, di ba ang tapang-tapang nyo? Christy Fermin, halatang-halata naman na ikaw ay bata ni Tito Sen, di ba? Ang usapan namin, ceasefire. Ceasefire, ibig sabihin stop firing. Stop. Wala nang siraan. Meron na ho pala silang pag-uusap. Di ba? Yan naman importante dyan. Pero yung kabit issue, mapanggang sa ngayon, di pa rin nasasagot. Sinabi niya, sabihin ko kung sino kabit mo. Sabi daw, ceasefire. Dapat sumagot itong si Tuta Soto. Inaabangan nun ng ating mga kababayan yung kanyang meron ka bang kabit o wala? Di ba? Yun lang naman yun Scholar, madami siguro. Pero sabi nito si Nay Christy, yung mga pinag-aaral niya. Yung mga marami, di ba? Hindi lang yung pinag-aaral niya. Nako, siguro kailangan kausapin itong si Tuta Soto, itong si Christy Fermin. Wala nang
patuhan. Pero ilang araw mo na akong binabanatan. Kanina, binanatan mo na naman ako. Di ba nga, ceasefire na? So, ano lumalabas nito? Ano ba yun? Sinabi ba sa'yo ni Tito Sen na, Christy, ikaw nang bahalang bumanot kay Anjo. Yan. Kasi ikaw naman, Tito Sen, alam mo naman pareho kayo taga Channel 5. Hindi naman magsasalita si Christy Fermin kung walang blessing na paalam sa iyan eh. Yan. Ibig sabihin, sa radyo, walang ceasefire. Ika nga yung sinabing ceasefire sa'yo, fake news yun. Dito walang totoong ceasefire. Kaya kung ako sa'yo, tuloy-tuloy lang yung pagbira. Ilabas mo na yung address ng kung sino man ang bet ka nitong si Tuta. Yung banat sa akin parang sip-sip na sip-sip sa'yo eh. So, Christopher Fermin, ito ang hamon ko sa'yo. I-live mo ako bukas. Total, matapang tao ka, di ba, Christopher Fermin? I-live mo ako bukas. Zoom tayo dito. Bibigyan kita regalo. Anong regalo ko sa'yo? Box. Nako. Box reveal. Bubuksan ko yung box. May i-reveal ako sa yung babae. Dahil ikaw na mahilig magtanong, tanong mo, sino yung babaeng yun na ilalabas ko, ha? Nako. At ikikwento ko sa'yo. Total, nagkakatraidura na naman dito, meron na usapan ceasefire, binabanatan mo ko. So, Christopher Min, inahamon ko po kayo kung matapang talaga kayo. Yan. Kung matapang talaga kayo, Christopher Min, alam mo naman yung telepono ko, tawagan mo ko, tapos mag-zoom tayo, tapos magbabox reveal ako. Ha? Magbabox reveal ako sa'yo ng... Mabigat ho ang hawak ng mga ebidensya nito. Kaya pala biglang ika nga kumalma sitwasyon, meron palang usapan na ceasefire. Itong si Christopher Min bumanat. Kaya ito sumasagot na naman itong si Anjo. Isang chicks. Bahala ka na magtanong kung sino yung chicks na yun at ano ang kaugnayan dito sa usapan natin. I-explain ko ng buong buo. Ha? Kung talagang matapang kayo, Christy, kasi ang hirap, banat kayo ng banat, nananahimik ako dito, ayaw nyo ang tawagan para, kung talagang matapang ka, sana yung makarating to kay Christy Karin, inahamon kita, mag-usap tayo, Zoom, may dala akong regalo, ibubuksan ko, box reveal, may lalabas dyan na babae. Pag tinanong mo sa akin kung sino yan, saka ako sasabihin kung kaninong kabit yan. Okay? Ha? Okay? Okay, Christopher Min? Ha? Okay, sana tanggapin mo yung hamon ko. Ha? Sana wag ka mapikon. Tanggapin mo yung, matapang ka tanggapin mo yung hamon ko. Ha? Para may masirang tao dito. Okay? Go! Kung matapang ka daw, Christopher Min. Kung matapang ka daw, Christopher Min, imbitahan mo sa programa mo itong si Anjo Iliana tapos magkakaroon kayo ng guessing game. Hulaan ng larawan sa box. Diba? Ganun lang naman ho yan lakas makabiran itong si Christopher Min, malakas din naman bumira itong si Anjo Iliana para magkaalaman na. Magkita sa live at magtanungan kung kilala ang larawan na nasa box. Diba? Dito na ho tayo kay Attorney Spock Sari Roque. Naku, matagal-tagal na natin di nagagawa ng reaction video tong si Spokes, no? Kumusta na ba tong si Spokes? Parang gumaganda ata katawan nitong si Spokes, ha? Mukhang nangangayayat ata tong si Spokes, ha? Ayos yan, ayos. So ito, game. Nako po, magandang araw sa inyong lahat. Mainit na naman po ang mga salita. Maanghang ang mga salita na binitawan ni Auntie Claire, ang ating paboritong presidential spokesperson, dahil sa kanya patuloy ang paglubog ni Marcos Jr. Nako. At ngayon naman, binuhay muli ni Auntie Claire ang issue sa
hair follicle test ni Marcos Jr. dahil nang nagsalita ang isang aktor at dating vice mayor ng Paranaque na si Anjo Iliana na bakit parang panay ang ngiwi ni Marcos Jr., baka kinakailangan na siya mag-hair follicle test. As usual, si Auntie Claire in her feisty declaration said, "Sino ka para pansinin ni Presidente? Sino ka para humingi ng hair follicle test?" Well, Auntie Claire, sagutin mo ito. Sino nga ba ang pwedeng humingi ng hair follicle test para mawala na ang perception ng marami na bangag ang presidente? Ang sinabi naman talaga ni Anjo Iliana, nakikita natin, panay daw ang ngiwi ni Marcos Jr. Kaya nga kami dito, di ba, meron kaming vangag, ngiwi, di ba? Nako. Dahil alam naman natin, yung mga ngiwi na ganyan ay talagang mga... And yet, si Anjo Iliana, na isang Pilipino, isang mamamayan, na ang alam ko sa batas, at pareho naman tayong abogado, Auntie Claire, sa batas may karapatan na magkaroon o makalap ng impormasyon na nakakaapekto sa kanyang pang-araw-araw na buhay, ay may karapatan na humingi ng hair follicle test sa ating presidente. Pero ang sabi mo, sino ka? Bakit, Auntie Claire? Wala na bang karapatan ng mga mamamayan? Wala na ba talagang importansya sa Marcos administration ang kahilingan ng ordinaryong mamamayan? At kung walang karapatan si Anjo Iliana at ang ordinaryong mamamayan na malaman ang katotohanan sa estado ng pag-iisip at ng kalusugan ng presidente dahil ang pagiging bangag ay isang serious health problem, sinong pwedeng humingi niyan? Meron bang pwedeng humingi niyan? O talagang sinasabi mo na lahat ng issue tungkol sa kalusugan ng presidente ay off the record? Sa tingin ko, mali ka dyan. Kasi nga, alam natin ang epekto ng cocaine use o yung tinatawag nating pulboronic. Unang-una, nagkakaroon ng hallucination. O di ba, bukod pa doon sa wangag ni Marcos Jr., panay na ang pakikipag-usap niya sa yumao niyang ama na diktador na si Marcos Sr. O di ba? O hindi lang yan. Abay, nagagalit ngayon ng presidente. Ang sabi ng presidente, pati ang bagyo hindi sumusunod sa schedule. Nako. Sos Mariosep, kasalanan ng bagyo, yung mga namamatay, yung anim Dapat kasi itong bagyo na to sumunod sa schedule eh. Nakita ko rin yung video niya na yun, no? Naknanto ka, pati ba naman yung bagyo gusto mo sumunod sa schedule? Ikaw nga, di ka sumusunod sa schedule eh. 46 na namatay sa Cebu dahil sa napakatinding bagyo na nagdulot ng sangkatutak na baha sa Cebu. Ang may kasalanan niyan, yung bagyo, hindi daw na dumating as scheduled. O kapag naman ngiwi, nakikipag-usap sa patay at sinisisi ang bagyo dahil hindi dumadating sa schedule, hindi ba yan ay mga palatandaan na wala sa tamang pag-iisip ang ating presidente? At hindi ba yung estado ng pag-iisip ng presidente at kanyang kalusuga kung siya ay drug addict ay nakakaapekto sa desisyon na gagawin niya bilang pinakamakapangyarihang opisyalis ng bayan? O, tignan mo tuloy. O, anong kasagutan dito sa flood control scam? Wala pa hanggang ngayong nakakasuhan. And yet, ang tagal-tagal na nakalipas na nasiwalat yan. At ang pinagtutulungan pa ngayon na mga kaalyado ng presidente ay yung whistleblower na si Master Sergeant Gutesa na sinungaling daw palibasa ang kanyang affidavit ay hindi daw naturyado ng abogado. And yet, ang testimonya niya ay sinupaan din niya dyan sa Senado. Diba? So, sino nga ang may karapatan para humingi ng hair follicle test nang tayo po ay magkalinawan na? Ang tagal-tagal na namin hinihingi yan. July pa nang napakita sa Los Angeles ni Maharlika yung pulboronic video na nakita ko na sa aking dalawang mata ang report na hindi siya AI. And yet, palagi yung sinasabi na walang katuturan yung paratang na si Marcos Jr. ay pulboronic. Lilinawin ko po ha, yung pulboronic video na yan na authenticated sa Amerika ay isa lang ebidensya na nagpapakita na posibleng ngang pulboronic ang presidente. Bukod pa yan doon sa mga statement ng mga confidential sources na Agent Morales na nagsasabi na gumagamit ka ng pulburon si Marcos Jr. At bukod pa yan
sa mga ebidensya na ipinakita ng PIDEA, Tatay Digong, nung siya'y mayor sa Davao, na gumagamit ka ng pulburon, si Marcos Jr., nung panahon na hindi pa siya presidente, sa syudad, nandyan din yung sinabi, pinaka-importante sa lahat. Ang sinabi ni, sino ba itong nagsabi nito? Si Cathy Binag, na talagang gumagamit ng pulburon ang mag-asawang Marcos Jr. dahil ang kanyang dating boyfriend na malapit kay Marcos Jr. ay gumagamit din kasama ni Marcos Jr. Meron na tayong mga testimonial evidence, meron tayong physical evidence, and yet ayaw pa sinungalingan ng presidente. Again, the issue is magkalinawan tayo. Kung sinasabi mo ang ordinaryong mamamayan ay walang karapatan na humingi ng katotohanan sa estado ng kalusugan at pag-iisip ng presidente, sino ang may ganyang karapatan? Sinasabi mo ba na walang kahit sinong pwedeng humingi ng ganyang impormasyon? Dahil paulit-ulit ka na, sino kayo? Bakit siya magpapa-hair follicle test? Walang dahilan. And yet, gusto niyang pasinungalingan. Di ba nga, ang pinakamagaling na pamamaraan at ang scientificong pamamaraan para pasinungalingan niyang walang kamatayan na paratang na bangag ang presidente ay sa pamamagitan naman ng hair follicle test. Tama na yung mga patutsada mo, yung pagbabaliwala sa karapatan ng mga mamamayan. Ikaw, swelduhan ka rin ng bayan. Ikaw ay public servant. Dapat pinagsisilbahan mo ang mga mamamayan, hindi kinukutya kapag sila ay nagtatanong sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Di ba, abogado ka rin? Alam mo naman na bagong karapatan niyang right to information on matters affecting public interest, no? Bakit ayaw mong ibigay yan? Di ba katungkulan mo yan? Ikaw nga ang spokesperson. Kung ayaw pumayag ni Marcos Jr., ikaw ay abogado, ikaw ay talagang tagapagsalita niya, ikaw na mag-advise na may karapatan ng mamamayan na humingi ng ganyang hair follicle test. Lalong-lalo na, nakikita natin ang resulta ng pagiging presidente ni Marcos Jr. Number 1, pinakamababang balor ng piso. Okay? Number 2, pinakamasamang performance ng stock market, mas malala pa kung ikukumpara sa panahon ng COVID. Mantakin mo, Auntie Claire, paano mo mai-explain ngayon na yung stock market mas malala pa ngayon kaysa sa panahon ng COVID? COVID na saradong lahat. Auntie Claire. And yet, ang stock market hindi naman bumagsak sa ganitong level na under 6,000 na. At ang piso hindi rin bumagsak sa ganitong level na halos 60 na. O ano pa? Eto nga, sunod-sunod na mga baha. Wala namang nakikitang benepisyo yung pinagyabang na 5,500 flood-controlled projects na natapos di umano ni Marcos Jr. At ang katunayan na sa flood control alone, halos 1 trilyones nang nagasto sa unang 3 taon pa lang ng kanyang pagiging presidente. At ngayong galit na ang taong bayan, abay, wala pa rin pinasasagot, wala pa rin pinananagot, wala pa rin hinahabol, wala pa rin kinakasuhan, at ang alam natin, meron ng testimonya na sangkot sa pandarambong ng pondo ng flood control ay ang presidential first cousin at dating speaker, Tambaluslos at ang Zaldico. Tignan mo ngayon ang ginagawa ng ICI mo. Ang Davao City, wala naman sa top 20 na nakuhang pondo sa flood control. And yet, Davao City ngayon ang pinupuntirya. Bakit hindi puntiryahin ng Bulacan at Cebu na number 1 and number 2 sa mga pondong nakalap dito sa mga maanumalyang flood control projects? Ay nako, Auntie Claire, kung sasabihin mo na walang karapatan ang gaya ni Anjo Iliana na tanungin kung totoo ba na bangag ang presidente mo, sino may karapatan? At para bagang wala ng karapatan ng kahit sino na masiguro na ang ating presidente ay merong sapat na kakayahang mamuno. Ano pa ba gusto mong mangyari? Tuluyan ang bumagsak ng ekonomiya ng Pilipinas. Successful na kayo. Kasi yan na nga ang pinakamatindi, pinakabagsak na level ng stock market at pinakabagsak na balor ng ating piso. Susunod na dyan, ang wala na namang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin dahil habang bumababa ang balor ng piso, siyempre tataas ang presyo ng lahat ng bilihin, lalong-lalo na yung mga
ako ang mga bagay-bagay na inaangkat natin at halos lahat naman inaangkat natin. Pangunahin na ang gasolina at langis. 'Di ba? So hindi ba panahon na magkalinawan tayo kung talagang kaya pa ni Presidente Marcos Jr. ang kanyang gawain? Dahil kung hindi, yan naman ang dahilan kung bakit pinili niya mismo si Inday Sara Duterte bilang maging vice-presidente niya para kapag hindi na niya kayang mamuno, ibibigay niya kay Vice Presidente Sara Duterte. Alam ko na tahimik si VP Sara. Alam ko hindi niya sinasabing mag-resign ka Marcos Jr. Bakit? Kasi napakatindi ng delikadesa ng babae. Alam niyang siyang makikinabang kaya hindi niya hinihingi ang pagre-resign ni Marcos Jr. Pero ang katunayan niyan, hindi ibig sabihin na hindi hinihingi, walang dahilan para siya magpahinga na. Mamimiss ka namin, Auntie Claire, kung magpapahinga na si Marcos Jr. kasi inaaliw mo naman kami at ikaw talaga ang dahilan, pangunahing dahilan kung bakit lalong nabubuisit ang mga Pilipino sa iyong amo na si Marcos Jr. That we will miss. Pero lahat naman tayo Pilipino. Ano pa bang gusto niyo mangyari bago kayo bumitiw sa pwesto? O, kung talaga namang walang dahilan para matakot kayo sa resulta ng hair follicle test, bakit hindi pa gawin? Uulitin ko, pasabi ka ng sabi na wala kayong mga karapatan, wala kayong mga K para humingi ng hair follicle test galing kay Presidente. Sino may ganyang karapatan? Ano ba? Pamilya niya? Pamilya niya, alam na nilang kasagutan yan eh. Sabi nga ni Kati Binag, it's a conjugal event, yung paggagamit ng pulboronic sa kanilang tahanan. Di ba? Nako, alam mo, kapag hindi kayo nagkusa, naunahin ang interes ng bayan at bumitiw na sa pwesto, magkakatotoo talaga yung sinabi ni Tatay Digong nung inera ng 2024 nung linunsad ang hakbang na maisog. Susunod talaga ang Marcos Jr. sa hakbang ng kanyang ama na sinuka ng bayan at itong buwan ng Nobyembre, magkakaalaman na kung susuka talaga ng taong bayan muli ang Marcos Jr. At kayo namang mga miyembro ng Marcos Jr., pwede ba tumigil na kayo? Huwag na kayong umasa na ilan sa inyo ay masasalba. Talagang ang galit ng taong bayan sa buong angkan ng Marcos. Tanggapin nyo na yan. Manahimik na kayo. Sandamukal nang ninakaw nyo sa taong bayan. Hindi pa ba kayo makontento? Ay, nako, Auntie Claire. Hindi ko maintindihan talaga kasi dahil bilang isang abogado, alam naman natin nasa isang demokrasya na gaya ng Pilipinas, taong bayan ng soberenya. Pero yung babaliwalain mo yung karapatan nila, malaman kung talagang nasa tamang pag-iisip pag gumawa ng desisyon ng presidente para malutas ang problema ng bayan. Although alam natin, wala na talaga siyang kakayahan. Dahil walang sinabi palagi kung hindi, anong gagawin natin? Mukhang nagkamali si Tatay Digong. Hindi lang weak president talaga itong si Marcos Jr. Kung hindi, clueless president. Mas tama nga itong si VP Sara nang sinabi niya na clueless talaga si Marcos Jr. kung paano maging presidente. Sana naman magkaroon ka ng tamang pagkaintindi kung ano ang papel ng gobyerno, kung anong obligasyon nila sa taong bayan. Kasi nung nanilbihan ako sa Malacanang, kay Tatay Digo, ang sabi niya, yung taong bayan ng boss. Kaya nga meron siyang Presidential Action Center. Pwede ka magreklamo. Tapos kapag merong whiff of corruption, sinisisante na kaagad. O ilan ang nasisante sa gabinete ni Tatay Digong dahil sa whiff of corruption na hindi pa napapatunayan. Dito, meron na ba nasisante? Wale! And yet, talamak talaga. 97% na ng ating mga mamamayan kumbinsido na talagang talamak na ang korupsyon. Tapos, ang yabag-yabang mong sasabihin, wala kayong karapatan, sino ka para humingi ng hair follicle test para sa presidente? Well, sino ka, Claire, para manilbihan sa gobyerno kung baliwala sa'yo ang mga tanong at hiling ng taong bayan sang-ayon sa kanilang karapatan? Ikaw ang sino ka? What business do you have to be in government kung hindi mo naman talaga masasagot yung mga impormasyon na merong karapatan ng taong bayan na malaman, lalong-lalo na ang issue
kung kaya pa bang mamuno ng iyong presidente. Tama na po ang galit natin kay Ante Claire. Talagang maha-high blood pressure tayo dyan sa taong yan. Pero kayo naman, hanggang kailan kayo magtitiis? Heto na po, nagsasalita na ang lahat ng simbahan, ang Iglesia ni Cristo, ang JIL, ang KOJC, at pati ang simbahang Katolika. Tama na, sobra na ang korupsyon. At hindi nyo po mahihiwalay ang issue ng korupsyon doon sa pananatili sa pwesto ni Marcos Jr. dahil siya po ang dahilan kung bakit nabuhay muli ang kultura ng lantarang korupsyon. Dahil ang pangalan nila, nako po, synonymous, kapareho na po yan kapag sinabi, korupsyon sa gobyerno, ang iniisip, yung pinakakorap na pamilya sa buong mundo, sa Guinness Book of World Records. Correct. Hanggang kailan tayo magtiis? Ayan, 66 na naman ang namatay. As of now, ha? Dami pa po yan, ang bilang na yan, na namatay sa Cebu. Mga taong namatay na hindi dapat naman namatay dahil 26 billion ang ginugol, ang nawalakot ng mga opisyalis ng gobyerno para sa flood control projects. Napakapasensyoso, napakatindi naman ang pasensya natin, mga kababayan, kung hindi pa tayo magagalit at hindi pa natin sisisantehin itong administrasyon nito. Yung mga simbahan nananawagan na ng protesta kasi po ang issue na morality. Anong tama, anong mali. At mali na po nangyayari na talagang lantaran ng korupsyon, pati yung mga pondo na nakalaan para masalba ang mga buhay ng ating mga mamamayan. At sino bang dapat masalba? Hindi ba yung mga mahihirap na nakatira sa mga lugar na malapit sa karagatan? Yun pa ang mga pondo na nilapa at pinagkakwartahan ng malaki sa punto na napakadami ng sinasabi ngayon ng DPWH na mga ghost projects na flood control projects. And yet, nandyan yung pagmamalaki ni Marcos Jr. na 5,500 daw na flood control projects ang natapos sa kanyang administrasyon. Hindi na po tayo dapat magpasensya. Panahon na po para magalit. Pwede naman tayong magalit at gumamit ng mga mapapayapang mga pamamaraan para masisanti na ang gobyerno na walang silbi sa taong bayan. Diba sabi nga nila, ang gobyerno para for the people, by the people. Pero ito po, hindi na ito for the people. For the corrupt ang nangyayari po itong gobyerno ni Marcos Jr. Kaya itigil nyo niya yung pasensya nyo, maggalit na kayo, sumapi na kayo sa mga pagtitipon, ipaalam na tama na sobra na, hindi na natin tatanggapin ang ganitong patakaran sa gobyerno. At ayaw na natin kay Ante Claire na nagsasabi, walang pakialam ang ordinaryong mamamayan kung malaman ang tunay na estado ng pag-iisip at ng kalusugan ng presidente na hindi nakapagbibigay ng solusyon sa ating mga problema. Agree ba kayo or disagree? Naku, ako po'y padandali ang titigil na. High blood pressure na naman. Ayun, na-high blood na tong si Atty. Harry Roque. Kayo kasi. Ito kasi si Ante Claire tsaka tong si bangag-bangag-bangag ngiwi. Diba? Oh. Basta Pilipino ka, botante ka, di ba? Kahit di ka botante, walang problema. Pwede kang manawagan sa pamahalaan. May problema ka nga naman kung di ka botante tapos magrereklamo ka, di ba? Magparehistro ka, bumoto ka, tapos pagkapalsipikado yung nanalo, pwede kang magsalita, pwede kang manawagan ng hair follicle test. Di ba? Pilipino ka eh. Bawat isang Pilipino may karapatan na manawagan na kung ang ating presidente pa o manawagan ng hair follicle test kung tayo yung mga Pilipino diskumpiyado na nasa tamang katinuan itong bangag-bangag-bangag na to, ngiwi na to. So maraming salamat po sa pag-support sa PSF. Mag-ingat po tayong lahat. Wala natin Pilipinas. Mag-ingat ka dyan, Atty. Harry.